He that winneth souls is wise. Now, according sa Proverbs chapter 11, verse 30, he that winneth souls is wise. Now, few are called to be pastors and missionaries. Now, hindi lahat tinawag ng Diyos para magpastor or para maging isang misyonaryo. No? Iba-iba ang calling natin. Hindi lahat ng tao ay tinawag sa full-time ministry. So few are called to be pastors and missionaries. But every born-again Christian is called to be a soul winner. Bawat mananampalataya ay tinatawag ng Diyos upang mang-akay ng kaluluwa ng tao papunta kay Kristo. We are called to be a soul winner. So kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, soul winner ka. Okay? Now, ano po itong soul winner, mga kapatid? Ang soul winner, he is one who deals individually and personally with unsaved souls and lead them to Christ for salvation. No, yung soul winner, siya yung tao na kung saan, or yung Kristiyano na kung saan, nagbabahagi siya, nag-evangelize, nagwi-witness, no, nagbabahagi ng gospel para ang kaluluwa ng tao ay maligtas. Okay? So yan ang soul winner, one who deals individually and personally with unsaved souls and lead them to Christ for salvation. Ano naman ang soul winning? Soul winning is the process of evangelizing or communicating the message of salvation to the lost. Yan ang soul winning. It is the act of preaching the gospel of Christ to unbelievers. Yan ang soul winning. Ang sabi ni Billy Sunday, according kay Billy Sunday, winning souls is a definite effort to lead a definite person to accept a definite Savior at a definite time. According kay Billy Sunday. Now, he that winneth souls is wise. Tumutukoy ito sa soul winner. Kung nais mong maging wise in the sight of God, win souls. Okay? Tayo po ay mag-akay ng mga kaluluwa para sa Panginoon. So ito po ang sabi ng Bible, he that winneth souls is wise. Now bakit wise? Okay? There are 4 things na gusto kong i-share sa inyo ngayong umaga. He that winneth souls is wise. Okay, number 1, he is wise because he knew the very purpose of soul winning. He that winneth souls is wise. He is wise because he knew the very purpose of soul winning. Ang tanong dito mga kapatid, why Christians should win souls? Bakit po tayo kailangan mag-evangelize? Bakit kailangan natin gagawin itong yung soul winning or evangelism? Bakit natin kailangan gawin ito? Now, ang soul winner, yung sinasabi dito, he that winneth soul is wise. Why siya? Dahil alam niya yung pinaka-purpose ng pag-aakay ng mga kaluluwang ligaw. He knew the very purpose. Now, bakit po tayo nag-soul winning? Under po sa point na to. Letter A, nag-soul winning po tayo because of the worth of one's soul. It is because of the worth of one's soul. Yung halaga ng kaluluwa ng isang tao sa paningin ng Diyos. No, alam niyo po, napakahalaga po as far as God is concerned, napakahalaga yung kaluluwa ng tao sa harap ng Diyos o sa paningin ng Diyos to the point na kailangan niyang ibuwis, ibigay ang kanyang buhay, kailangan niyang mamatay para lang iligtas yung kaluluwa na yun doon sa impyerno. The worth of one's soul. Para sa Diyos, yung isang kaluluwa, very precious, very valuable para sa Kanya. Kaya nga, pag ang isang tao na, isang kaluluwa ang nagsisi,
Anong sabi ng Bible? Angels in heaven rejoicing over one soul that repented. So, ganun kahalaga yung kaluluwa para sa Diyos. Kailangan niyang magkatawang tao, kailangan niyang mamatay sa krus para lang iligtas yung kaluluwa ng makasalanang tao. So, bakit natin ginagawa ang soul winning? Because of the worth of one's soul. Now, ma-appreciate lang po natin yung worth ng kaluluwa. Kailangan nating maintindihan at alalahanin, no? We must remember the spiritual condition of that soul. No, alam natin yan, ilang beses na natin pinag-aaralan yung spiritual condition ng isang kaluluwa na makasalanan sa paningin ng Diyos. Pero tingnan natin, no? Isummarize ko lang. The Bible says, of course, Romans 3:23, that they are sinners in the sight of God. No, yun ang kondisyon espiritual ng kaluluwa ng isang tao pag hindi siya na-win for the Lord. Sinner in the sight of God. Colossians 2:13, they are spiritually dead. Okay, patay sila spiritually. Luke 19:10, they are spiritually lost. 2 Corinthians chapter 4 verses 3 and 4, they are spiritually blind. Okay? Romans 5 verse 10, they are enemies of God. Hebrews 9:27 and Revelation 20:11-15, they are under God's judgment. Now, itong nabanggit ko, based ito sa scripture. Ito yung description ng Diyos sa spiritual condition nitong mga kaluluwang hindi pa naaakay sa Panginoon. Kaya kailangan po nating mag-win souls or mag-soul winning dahil sa spiritual condition meron itong kaluluwa na very precious sa mata ng Diyos. Okay? Because of the worth of one soul. So, but we must remember their spiritual condition. Kasi pag hindi natin naunawaan yung condition nilang spiritual, minsan hindi tayo na-motivate to win souls for the Lord. Okay? We must remember their spiritual condition, and also we must consider their eternal destination. Alam na natin ito, mga kapatid, dahil noon, ganito din yung ating kalagayan. Salamat na lang sa Diyos na tayo ay biniyayaan niya ng kaligtasan at tayo po ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Okay? We must also consider their eternal destination na, at of course, ang sabi ng Romans 6:23, no? The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So yung alam na natin, yung death dyan, hindi lang physical but also spiritual. In other words, they are bound to hell, they cannot enter God's kingdom, they will suffer in hell and lake of fire for all eternity. Yun yung kanilang kalagayan talaga kung hindi natin sila aabutin. Okay? Now take note. When their appointed time comes, that would be the end of their chances to be saved. Pag dumating na yung appointed time, alam naman natin na bawat isa sa atin ay may appointed time. Pag dumating na po ang kanilang appointed time, yun na rin ang katapusan ng kanilang nung pagkakataon na sila sana ay maligtas. So why Christians should win souls? Letter A, because of the worth of one soul. Letter B, under sa point na to, it is because of the reality of hell. Dahil may impyerno at totoo ang impyerno. Alam natin na yung impyerno hindi lang siya gawa-gawang kwento or hindi lang siya yung isang parabola lamang, but we believe that hell is a real place. Kaya nga palagi natin sinasabi that hell is not a joke. Di ba? Hell is a prepared place for the unsaved souls. So kaya tayo nagsusoul winning dahil mayroong impyerno. Kung walang impyerno, hindi na kailangan mag-soul winning. Kasi wala namang impyerno eh. Pero kailangan natin mag-soul winning, mga kapatid, because of the reality of hell. Letter C,
Why Christians should win souls? Because of the sufferings of Christ on the cross for each sinner. Because of the sufferings of Christ on the cross for each sinner. He suffered and died for our own sake. Kailangan niyang nagdusa po si Jesus. Namatay siya, no? Para sa atin. He gave His life in order to save our souls. So kailangan po natin na bigyan ng halaga yung soul winning, kasi hindi po biro ang ginawa ni Kristo, magkaroon lang po ng kaligtasan ang tao. Diba? It takes His life. It takes His own precious blood. Magkaroon lang ang kaluluwa ng tao ng kaligtasan. So we need to share the gospel. We need to win souls because of the sufferings of Christ on the cross for each sinner. Letter D. Bakit kailangan natin mag-soul winning? Because of the future rewards that are offered to faithful soul winners. Kaya nga sabi ng Bible, your labor is not in vain in the Lord. Kung tayo ay faithful and committed soul winner of the Lord Jesus Christ, darating ang araw, God will reward us. O, alam natin na hindi madali ang mag-soul winning. Hindi po madali, but rewarding. So the Bible says, he that winneth souls is wise. He is wise because he knew the very purpose of soul winning. Okay? Now, pangalawa. He is wise because he knew how to share the gospel to win the lost for Christ. He that winneth souls is wise. So he is wise because he knew how to share the gospel to win the lost for Christ. Now, i-define muna natin yung word na gospel. Kasi ito yung isi-share natin eh. Ito yung isi-share natin para sila ay magkaroon ng kaligtasan. No? Hindi natin sinishare ang religion. Hindi natin sinishare ang organization or religious affiliation. Yung sinishare natin, yung gospel. So yung wise na soul winner, alam niya kung paano niya i-share itong gospel na to. Paano niya i-share upang ma-win itong mga kaluluwang ligaw. Itong mga kaluluwa na kung saan may value, precious sa paningin ng Diyos. He is wise because he knew how to share the gospel. So, intindihin muna natin yung gospel, mga kapatid. No? Because you cannot share the gospel if you don't know what the gospel is all about. Diba? Mahirap mag-share ng gospel kung hindi mo alam kung ano yung isi-share natin. Ano yung gospel na yon? So what is the gospel? Ano nga yung gospel? Gospel means what? Good news. No? Good news patungkol kay Jesus. Yun ang gospel. No? In other words, we have to share the good news of the Lord Jesus Christ and His saving work at the cross of Calvary to our family, friends, in order for them to be saved. Yun ang ating ibabahagi. Yun yung ating dala. Yung gospel ni Jesus. Okay? Na yung gospel na yun yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo para tayo ay maligtas. Okay? So paano tayo mag-share ng gospel ngayon? No? Kasi he is wise because he knew how to share the gospel to win the lost for Christ. Now take note, tandaan natin kasi lalabas tayo. No? As we share the gospel, mga kapatid, share the gospel with charity. Okay? Charity or love. Yan. In other words, you share the gospel because you love God and you love them. No, kaya nga kailangan meron tayong passion for the lost. Kasi yan ang isang mag-motivate sa atin to win souls for Jesus. No, it is because we love God and we love the lost. Okay? So share the gospel with charity. Paano pa tayo mag-share ng gospel? As we share the gospel, mga kapatid, share the gospel with clarity. Okay?
Meaning, help them understand the gospel in a very simple way. Nakasalalay po sa ating soul winner. Nakasalalay po kung paano natin ibabahagi yung gospel na yun. If we share the gospel na hindi nila naunawaan, wala pong kaluluwang maliligtas. Kasi hindi nila naunawaan yung gospel na ibinabahagi natin. So sa atin, malaki ang role natin bilang soul winner. Kailangan natin i-share ngayon yung gospel na to, yung good news na to in a very simple way na kung saan maintindihan kahit ng mga bata. Okay? Maintindihan nila yung ginawa ni Kristo, maintindihan nila kung paano sila niligtas ng Panginoon, at maintindihan nila kung bakit nila kailangan ng tagapagligtas. So nakasalalay po sa soul winner kung paano niya i-present itong gospel na to. Okay? So share the gospel with charity, share the gospel with clarity. Now explain to them clearly, ito, yung laman ng gospel, i-explain natin sa kanila in a simple way. Una, na si Jesus, huwag natin kalimutan ito kasi very important doctrine ito. Kailangan nilang paniwalaan at kailangan natin ibahagi na si Jesus Diyos na nagkatawang tao. No? Share to them or explain to them clearly that Jesus is God incarnated according to John chapter 1, verse 1 and verse 14. No? Kasi pag hindi ang tao maniwala na si Jesus Diyos na nagkatawang tao, hindi sila maliligtas. So kailangan natin ibahagi sa kanila na kailangan nilang maniwala na si Jesus, na itong tagapagligtas na ito, Diyos na nagkatawang tao. So kung hindi siya Diyos, paano niya tayo ililigtas? Kung hindi siya nagkatawang tao, paano makukumpleto yung kaligtasan? Kasi yung kaligtasan, kailangan may kamatayan. Kailangan siyang mamatay. So kaya siya nagkatawang tao. So explain natin sa kanila, mga kapatid, that Jesus is God incarnated according sa John 1 and 14. Explain to them clearly that Jesus is our sacrificial lamb according sa John chapter 1 verse 29. No, na si Jesus Christ, siya yung sacrificial lamb. Siya yung substitute natin na dapat sana tayo ang ipapako, tayo yung parurusahan, but Jesus took our place. No, siya yung sacrificial lamb ng Diyos. Kaya nga nung nakita ni John the Baptist si Jesus, sabi niya, "Behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world." So explain natin yon. As soul winner, we must explain to them clearly that Jesus is our sacrificial lamb. Ano pa? Part ng good news that Jesus died for our sins. Okay? Ito, very common ito kasi palagi natin inuulit-ulit sa mga sinisira natin na si Jesus ay namatay. Pero may karugtong para sa ating kasalanan. Namatay si Jesus para bayaran ng ating kasalanan. So, explain to them in a very simple way that Jesus died for our sins. Ang goal natin na maintindihan nila na si Jesus ay namatay para sa kanila. Okay? That Jesus shed His own precious blood for our forgiveness according to Matthew 26 verse 28. So explain natin yon as soul winner. Na maintindihan nila, kaya nga si Jesus nagbuhos ng kanyang dugo kasi yun lang ang paraan mahugasan po ang ating kasalanan. Explain to them clearly that Jesus rose again for our justification and salvation according to Romans 4 verse 25. So kailangan nating ipaintindi na hindi lang si Jesus namatay. Ipaintindi din natin sa kanila. Ibahagi din natin sa kanila na itong Jesus na namatay at inilibing ay muling nabuhay. Yun kasi ang magbibigay pag-asa sa tao. Na yung aking paniniwalaang tagapagligtas ay buhay. Muling nabuhay para ako ay ipawalang sala at para ako ay bigyan ng libreng kaligtasan. No, sabi ng Bible, pag hindi si Jesus muling nabuhay, wala pa tayong kaligtasan.
useless ang faith natin according sa Book of Romans. So salamat sa Diyos na siya ay muling nabuhay. At yan po ang ating ibabahagi sa mga tao, that whosoever believe this good news will be saved and be forgiven, according sa Acts 16:31 and Acts chapter 10 verse 43. Okay? So at itong mga nabanggit ko mga kapatid, ito'y parte ng gospel. Ito yung good news na kailangan nating ibahagi sa mga tao, sa mga kaluluwang nangangailangan po ng kaligtasan. So share the gospel with charity, share the gospel with clarity, share the gospel courageously according sa Romans 1:16. Kasi even si Paul, no, sabi niya, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ito yung kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan, yung gospel na yun. Kaya hindi niya itinakahiya. Matapang si Pablo na magbahagi ng gospel kasi alam niya ito yung kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng kaluluwa. Share the gospel courageously and share the gospel committedly. No? Ibig sabihin, kahit tayo man ay nakaharap sa persecution dahil sa ating pagbabahagi ng gospel, ay sana wag tayong huminto. Pressure. Minsan nape-pressure tayo kasi tayo lang yung Kristiyano sa pamilya natin, sa trabaho natin. At minsan nahihirapan tayo mag-share ng gospel sa kanila dahil nape-pressure tayo, yung Christian life natin, yung faith natin nape-pressure. But share the gospel committedly. Okay? So he is wise because he knew how to share the gospel to win the lost for Christ. Number 3. He that winneth souls is wise. So he is wise because he knew when to share the gospel of Jesus. He is wise because he knew when to share the gospel of Jesus. Hebrews 9:27, di ba? As it is appointed unto men once to die, after this the judgment. So alam na natin na yung bawat tao may appointed time. At kapag katapos nun, haharap na sila or haharap tayo sa paghukom. So he is wise because he knew when to share the gospel of Jesus. Ibig sabihin, tayong mga soul winner. Okay? We have to share the gospel habang may opportunity pa. Di ba? Habang may pagkakataon pa. Kasi nga, darating ang araw na wala na silang chance na maligtas. While there is still an opportunity, while there is still time and chance for them to be saved. So yun yung i-grab natin. Now, yung wise na soul winner, alam niya kung kailan mag-share ng gospel. At alam niya rin na yung tamang panahon sa pag-share ng gospel ay ngayon. Kasi mayroon pang opportunity, mayroon pang chance, mayroon pang time. So we have to grab that opportunity because time is running out. No? Sa ngayon, hindi natin alam, of course, hindi natin alam kung hanggang saan yung ating buhay. Yung appointed time natin, hindi natin alam. But we have to grab that opportunity. Okay? Kasi nangangailangan ng kaligtasan ang mga kaluluwa ng tao. So he is wise because he knew when to share the gospel of Jesus. Number 4. He that winneth souls is wise. So he is wise because he knew the qualifications of a soul winner. So ano yung qualification? Kasi may qualification ng soul winner eh. No? If you want to be used by God as a soul winner, ito yung mga qualifications ng isang soul winner ng Diyos. Okay? Ano yun? First, if you want to become an effective soul winner, you must be saved and be sure 100% of your own salvation. Kailangan ligtas ka. Kasi paano ka mag-share ng gospel ng kaligtasan sa mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa Panginoon kung ikaw mismo sa sarili mo hindi ka pa ligtas? Ikaw mismo sa sarili mo hindi ka assured sa kaligtasan mo. Paano ka magbabahagi ngayon ng kaligtasan sa ibang tao? So kailangan siguraduhin mo, ako ba'y ligtas na rin?
Siran mo muna sarili mo. Okay? Kasi yung mga bagay na pinaniwalaan mo at yung decision na ginawa mo para ikaw ay maligtas, yun din ang ibabahagi mo sa ibang tao. So you must first be saved and be sure of your own salvation. So sa atin dito as soul winner, sigurado na ba kayo na kayo'y ligtas? Sigurado ka na ba sa iyong kaligtasan? Assured ka na ba na pupunta ka sa langit? Kasi kung hindi, ngayon pa lang, isettle mo na yan. No? If you want to become an effective soul winner, you must be saved first. No? And 100% sure that you are saved. Ano pa? The second qualification of an effective soul winner, you must live of your life inside and outside. Kailangan ko na mamuhay din tayo ng klaseng buhay na malinis or blameless, holy, sanctified sa paningin ng Diyos. No? Ibig sabihin, tayong mga Kristiyano, mag-ingat po tayo sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. We must live a life that God wants us to live. A life that is pleasing to the Lord. Why? Kasi kung tayo pong Kristiyano ay nagpapatuloy pa rin sa buhay kasalanan, we will never be effective soul winner of Jesus Christ. Why? God will never use a dirty vessel. Pwede kang magbahagi pero walang power. Because God Himself, hindi niya tayo gagamitin. Pwede kang magbahagi, pwede kang mag-share, pero walang epekto. Lalo na sa taong sinishare mo. Why? Our life is not pleasing to the Lord. So to become an effective soul winner, we must live a pure life inside and outside. Okay? That's the second qualification of a soul winner. No? Hindi lahat ng soul winner effective. Kaya nga nakadepende sa qualifications na dapat nating ma-met. Okay? Number 3, you must live a life surrendered to Jesus Christ. You must live a life surrendered to Jesus Christ. Kailangan yung buhay po natin ay naisuko sa Diyos. Kasi pag hindi, alam nyo, yung isang bagay na pipigil sa atin na mag-win souls is ourselves. But if we are totally surrendered to Jesus Christ, all we have to do is to submit to His Lordship. Mag-submit at mag-obey tayo sa mandate na binigay ng Diyos sa atin. Go, sabi ng master natin. Go and preach the gospel. Go and make disciples. So since tayo ay surrendered yung life natin kay God, all we have to do is to obey God. Kasi ito yung utos ng aking master. Kailangan ko mag-soul win. So, isa sa rason kung bakit maraming Kristiyano ay hindi nagsusoul win kasi hindi po surrendered yung life kay Jesus. Ano pumipigil? Sarili natin. Di ba? That's why that's the third qualification of a soul winner. We must live a life surrendered to Jesus Christ. Number 4, qualification of an effective soul winner. Number 4, you must have a fair knowledge of the Bible and know how to use the scripture in sharing the message of salvation. That's the reason na kailangan mong pag-aralan, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Kailangan alam mo kung ano yung mga verses na gagamitin mo to share the gospel. No, kasi hindi lang pwede na hanggang salita lang tayo. We need proof. Lalo na pag kaharap natin mga pilosopo. Ayaw nilang maniwala sa mga sabi-sabi lang. Pero kung yung mga sinasabi natin ay na-back up sa scripture, now the word of God is quick and powerful. Yung may kapangyarihan ng salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Okay? The word of God is quick and powerful. That's why we must familiarize verses from the Bible para mag-support sa truth na ating ibinabahagi. Okay? Ang tanong, familiar na ba kayo sa mga gospel verses na ginagamit natin? O baka hanggang ngayon, hindi pa natin saan na ba yun? Basta sa Bible. Okay?
We should familiarize. Kung maaari, i-memorize mo yung mga verses na yan, mas maganda. Kasi hindi sa lahat ng panahon may Bible tayong dala. At sa panahon din ngayon, pag may bitbit kang Bible, yung pa lang nagtatago ng mga tao uy, may Bible, tago, ganon. Pero salamat, may mga ano tayo, no? Digital or anong tawag dito? E-Bible. No? Kahit sa cellphone lang, pwede ka mag-share. Pero mas maganda din, memorize mo. Okay? May nag-quote kasi, kung kilala nyo, no? Psalm 23. Psalm 23 ba yun? Sabi niya, for God so loved the world. So, I don't know kung kilala nyo. No? Kasi minsan nagkakamali naman talaga tayo. Pero nakakahiya. No? Nakakahiya sa Diyos na tayong soul winner, hindi alam kung saan makikita yung mga verses na yun. No? Baka talo pa tayo ni Satanas. Alam niyang mag-quote ng verse si Satanas. Diba? Alam niya mag-quote ng verse. So tayong soul winner, kailangan alam mo kung ano yung bala na gagamitin mo. Ano yung verse na gagamitin mo to support the truth na gusto mong ipaliwanag, ibahagi sa tao para siya'y maligtas. So you must have a fair knowledge of the Bible and know how to use the scriptures in sharing the message of salvation. Number 5 na qualification ng isang soul winner, you must be a man of prayer. Kasi hindi biro na pakikipaglaban ito. We are facing spiritual battle. Nakikipaglaban tayo sa kaluluwa ng tao at may kalaban din tayong diablo na kung saan inaakay niya rin ang tao papalayo sa Diyos. So we must be a man of prayer. Kailangan maging prayerful po tayo. Number 6, you must rely upon the Lord to convict and convert the sinner. Kailangan po natin mag-depend sa Diyos kasi itong gawain na ito, itong soul winning, hindi po gawain lang ng Kristiyano ito. Kasama po natin ang Diyos. Okay? And we must rely on the Lord kasi trabaho po ng Diyos na mag-convict. Trabaho ng Holy Spirit na mag-convict, mag-convert sa isang kaluluwang makasalanan. Ang atin lang pong trabaho is to share the gospel. Hindi natin trabaho na iligtas sila. No? Kaya minsan, mali yung mga ano natin, ayan, akong nagligtas dyan sa kanya. Hindi tayo ang nagligtas, tayo lang ang instrumento para ibahagi para siya ay magkaroon ng kaligtasan. Okay? So, rely on the Lord. Na as we share the gospel, take note po, maging sensitive po tayo sa Holy Spirit. Lord, magsishare po ako. Please convict. So habang nagsishare ka ng gospel, kumikilos naman si God or yung Holy Spirit sa puso ng taong kinakausap mo. Kaya minsan may mga makikita tayong mga symptoms na that God is working. Kasi habang nagsishare ka, minsan yung iba parang iiyak dahil nakukonvict sila sa kanilang kasalanan. Si Lord ang kumikilos sa kanila, nagsishare ka lang. No, naalala ko tuloy, yung kasama ni Ma'am Pen na teacher din sa San Esteban. No? Usap-usap kami to the point na nag-present ako ng gospel. Yun nga, habang nagsishare ako sa kanya, I know God is working. No? Kasi siya mismo hindi niya maipaliwanag kung bakit maiiyak siya, nakukonvict siya. So, work na yun ng Holy Spirit. No? Pero hindi sa lahat ng panahon makikita mo yung symptoms. Okay? Yung importante lang, you share the gospel and leave it to the Lord. Lord, bahala ka na, nag-share na ako. Okay, so, he is wise because he knew the qualification of a soul winner. Ano pa ang qualification? You must be filled with the Holy Spirit. So, wag kang mag-share ng gospel kung hindi ka puspos ng Holy Spirit. Kung lalabas ka with your own strength, mabibigo tayo. Mabibigo ka lang. Okay? Pero lalabas ka, pero puspos ka ng Espiritu Santo. Tingnan nyo yung mga disciples. Nung time kasi na yon, wala pang Holy Spirit hindi pa bumaba. Pero nung bumaba ang Holy Spirit, talagang naging, di ba, inspired sila, matapang sila para magbahagi ng salita ng Diyos.
No? Kaya yung mga taong nakikinig sa kanila, nagugulat. Di ba mga ordinaryong tao lang yan, pero bakit sila nakakapagsalita ng mga lingwahe na katulad natin? Okay? Bakit sila matapang? Saan nila nakukuha yung karunungan na yan? It is because of the Holy Spirit na kumukontrol ngayon sa kanila. Yan. So as we share the gospel, we must be filled with the Holy Spirit. You must have a compassion and burden for lost souls. That's the eighth qualification. You must have a compassion and burden for lost souls. Number 9, you must develop a Christ-like attitude in winning souls. Christ-like attitude. Kasi alam naman natin na hindi madali ang mag-soul winning. Di ba? Iba sa inyo nakaranas na mag-soul winning? Or maybe some of you naka-experience ng ang daming mga criticisms. No? Or maybe may mga tao na nag-i-insulto sa'yo, nag-share ka lang pero ini-insulto ka pa. May mga meron ba kang experience? Nag-share ka lang, yung iba pinagtatawanan ka. Okay? Ini-insulto ka, pinagtatawanan ka, yung iba naman na misinterpret at na misunderstood ka. Tapos naging kaaway ka na. Nag-share ka lang naman, concern ka lang naman sa kanilang kaluluwa, ngayon, kaaway turing na sa'yo. No? Kasi, yung isip niya, iniinganyo mo siya na magbago yung reliyon. No? Kaya nga, nakadepende ngayon ito. Kung ang dating sa kanila, religion yung ini-introduce natin, talagang lalayo sila. Kaya baguhin natin yung approach natin. Yung ini-introduce natin si Jesus. Okay? Kasi alam ko, lahat naman ng tao naniniwala kay Jesus eh. Wala na lang silang relasyon. Okay? So you must develop a Christ-like attitude. So paano ito? Anong mga attitude na dapat ma-develop sa atin? First, be prayerful. Yon, nabanggit ko na yan kanina. Okay? Number 2, be patient. Now, be patient. Kasi hindi nga lahat ng tao na sinisira natin ay tatanggap kay Kristo. Hindi lahat ng tao na sinisira natin ay natutuwang makinig sa mga binabahagi natin. No? Control your temper. Kasi minsan, mag-share ka lang, pero yung iba gustong, yung debate. So, mag-iwas po tayo sa debate, mga kapatid. No, don't argue with them. Avoid debate or nonsense discussion. No, huwag niyong patulan. No? Minsan kasi nag-share ka, tapos siya naman pala tanong, yun pala nagdidebate na sa'yo. Kung ganon, iwas ka na lang. No, kasi hindi mo siya mag-win. No, kasi siya naman, mayroon naman siyang gustong may gusto naman siyang ipaliwanag sa'yo. So, minsan away yung dating. No? So, be patient. Be persistent. Ibig sabihin, you keep on sharing despite of opposition or difficulties. No? Yung halimbawa natin dito si Paul, no? He kept on sharing even inside the prison cell. Sa book of Acts 16 to 34. Be persistent. Ibig sabihin, you don't easily give up or get discouraged. You keep on sharing the Lord Jesus Christ despite of persecution, problem, pressure. No? Be persistent. And last dito na attitude is be positive. No? Believe that someday God will work out in their lives. Believe that God will do miracles. Kahit gaano man yan katigas yung puso ng isang tao, lalambot din yan pag kumilos si Lord. Okay? Believe that time will come, God will answer our prayers. Be positive. No? Hindi man ngayon, matigas ka pa ngayon, pero I believe, kikilos si Lord sa buhay. Be positive, soul winner. No? Now, ito yung challenge ko ngayon, before close. Tayo ba yung soul winner ni Jesus na committed and faithful soul winner of the Lord Jesus Christ? Do you have that burden to share the gospel to your unsaved loved ones and friends? Mayroon ba tayong ganung klaseng burden or passion, compassion for the lost? Isa sa rason kung bakit hindi tayo nag-share ng gospel, dahil kulang tayo sa commitment. At ngayon, ipag-pray natin, sana magkaroon tayo ng commitment, mga kapatid.
kung hindi ka pa nag-try na mag-soul winning, mag-win souls, ito na yung time na mag-involve ka sa mission ng Diyos. Huwag po nating iasa lang yung soul winning sa mga pastors, missionaries, or workers. Remember, sabi ko kanina, God calls us to become a soul winner. Okay? Mga young people, may nabasa ako sa Facebook. God calls you to be a soul winner, not a TikTok dancer. Sabi mo. Nabasa ko lang yun, ha? Nabasa ko lang yun sa Facebook. Oh. God calls us to be a soul winner. Ang tanong, willing ka ba na mag-involve? Willing ka ba na maging soul winner? Willing ka ba na maging instrumento ng Panginoon para maabot ang kaluluwa ng kaligtasan? Are you available to be used by God as soul winner? Okay? Yan ang tanong, mga kapatid. So kung wala pa, let's make a commitment to the Lord. So kung mayroon kang desire na mag-share, ito yon. Una, start praying for that person. Pag-pray mo. Start praying for them. Kung family mo man yan, kaibigan mo man yan, o sino man siya, start praying for that person specifically. Lord, this week, Lord, bigyan mo ako ng opportunity na mag-share. At Lord, yung na-impress sa akin, na yung nasa puso ko, nasa isip ko na gusto kong sharean si ganito. No? Hindi niya alam, pinagpipray mo siya. Kasi mayroon kang plano na ibahagi ang gospel sa kanya. Pray for that person. Start praying for them. Okay? Then, seek and grab that opportunity for you to share the gospel. Maghanap ka ng opportunity. Pag mayroon ka ng opportunity, grab that opportunity to share the gospel. Minsan kasi, naalala nyo sa natin, sa Netcaster, minsan we have to create an opportunity. Di ba? Or sometimes God Himself will open an opportunity for us to share the gospel. Siya mismo ang nagbubukas ng pagkakataon, i-grab na lang natin. Or kung minsan naman, kailangan nating mag-create ng opportunity. Initiative para tayo ay makapag-share ng gospel. Minsan si God na nagpapadala ng kaluluwa eh. Ang atin na lang, i-grab natin yung opportunity. Then ano pa? Show to them the Lord Jesus Christ in your life and through your life. Importante po mga kapatid, yung si Jesus ay makita din sa buhay natin. No? Show to them the Lord Jesus Christ in your life and through your life. So mag-desire ka na. Lord, try ko, mamaya, lalabas tayo. No? Dito na lang sa paligid natin. Saan pa ba yung hindi napuntahan? Tapos na tayo sa sentro. Dito kaya, yung sa loob nyo, baby. Sa west? Sa dulo. Or sa east? Nakano na ba kayo sa east? O yung sa east, hindi na masyado, no? So, after lunch mamaya, pwedeng lumabas. Tapos, babalik tayo ng siguro mga anong oras pa tayo lalabas? 2:30 lalabas? 2:30 or 3 makabalik na. Okay. So, mamaya, pag-usapan natin. So, point ko po, be a committed soul winner of Jesus Christ. No? He that winneth souls is wise. Okay? He is wise because he knew the very purpose of soul winning. He is wise because he knew how to share the gospel to win the lost for Christ. He is wise because he knew when to share the gospel of Jesus. And he knew the qualifications of a soul winner. Effective soul winner. Ang tanong, isa ka ba sa available na magiging soul winner, kasangkapan ng Diyos to reach out the lost? Let us pray. Father, salamat Panginoon sa iyong mga salita.
Ikaw po, Lord, ang kumilos sa aming mga puso, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng burden, ng passion, Lord God, na abutin yung mga kaluluwang precious and valuable sa iyong paningin, Panginoon. Mga kaluluwang ligaw, mga kaluluwang hindi pa nagkaroon ng kaligtasan at relasyon sa iyo, Panginoon. Kaya kami, bilang isang Kristiyano, tagasunod ni Kristo, tulungan niyo po kami na mag-involve sa iyong misyon, Panginoon, to evangelize the lost. Help us, Lord. Bigyan niyo po kami ng willingness, love, commitment, na maging isang faithful na taga-akay ng mga kaluluwa ng tao para kay Kristo. Lord, bless your word in our hearts this morning. In Jesus' name, amen.